Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan dito po sa sulat ni Pablo sa mga taga-Colosas at patuloy po natin pinag-aaralan ang sulat na ito ni Pablo sa mga mananampalataya na siyang binanal ng Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Nais ko pong basahin ang nasa Colosas, Kapitulo 3, at nais ko pong basahin ang mga sumusunod na mga talata, talatang 1 hanggang talatang 17, na ganito ang siyang sinasa Colosas, Kapitulo 3, talatang 1. Kung kayo ay muling binuhay na kasama ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Sapagkat kayo'y namatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Kapag si Kristo na inyong buhay ay nahayag, ay mahayag nga rin kayo kasama niya sa kaluwalhatian. Patayin ninyo ang anumang makalupa na nasa inyo, pakikiapid, karumihan, masamang kita, masasamang pagnanasa, at kasakiman na ito'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Dahil sa mga bagay na ito ay dumarating ang buot ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Ang mga ito rin ang nilalakaran ninyo noong una nang kayo'y nabubuhay pa sa mga bagay na ito. Ngunit ngayon ay itakwil ninyo ang lahat ng mga ito: galit, buot, masamang pag-iisip, panlalait, at maruming pananalita mula sa inyong bibig. Huwag kayong magsinungaling sa isa't isa, yamang hinubad na rin ninyo ang dating pagkatao pati ang mga gawang ito. At kayo'y nagbihis na ng bagong pagkatao na binabago sa kaalaman ayon sa larawan na lumalang sa Kanya. Dito'y walang Grego at Hudyo, tuli o di tuli, ng barbaro at ng sita, ng alipin, ng malaya, kundi si Kristo ang lahat at nasa lahat. Bilang mga hinirang ng Diyos, mga banal at minamahal, magbihis kayo ng kahabagan, ng kabaitan, ng kababaang loob, ng kaamuan, at ng katyagaan. Pagtiisan ninyo ang isa't isa. Kung ang sino man ay nireklamo laban sa kanino man, ay magpatawaran kayo sa isa't isa. O paano pinatawad kayo ng Panginoon ay hindi naman ang inyong gawin. At higit sa lahat ng mga bagay na ito, ay magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na dooy tinawag din naman kayo sa isang katawan, at kayo'y maging mapagpasalamat. Manirahan buwang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa lahat ng karunungan. Magturo at magpaalalahanan kayo sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo, ng mga himno at mga awiting espiritual na umaawit na may pagpapasalamat sa Diyos sa inyong mga puso, at anuman inyong ginagawa sa salita at sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus, na nagpapasalamat kayo sa Diyos Ama sa pamamagitan niya. Hanggang doon lamang po ang pagbasa natin sa banal na kasulatan. Mga minamahal, tayo ay lubos na nagpapasalamat
sa araw na ito sapagkat patuloy nating napag-aaralan ang salita ng Diyos na siyang pagkain ng ating kaluluwa. Dito ay masusumpungan natin ang patuloy na pagsulat ni Pablo sa mga mananampalataya. Ang pagnanais ni Pablo kung ating titingnan, ang nais niya ay tumibay ang pananampalataya ng bawat mananampalataya sapagkat ang pananampalataya ay kaloob ng Diyos. Ito ay kaloob hindi sa lahat ng tao, kundi sa mga hinirang, sa mga pinili niya na mga hinirang bago itatag ang sanlibutan. At nais niya na yung kanilang pananalig, pananampalataya sa Panginoon, ay lumalago ng lumalago ayon sa biyaya ng Diyos. At ninanais ni Pablo na ipahayag na ang Panginoong Jesucristo na buktong na anak ng Diyos, siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Ito ay kanyang sinabi dito sa Kapitulo 1, talatang 15. At siya rin mismo ang kapuspusan ng Diyos na hindi nakikita. Sapagkat ang kapuspusan ng Diyos ay nananahan sa ating Panginoong Jesucristo. O kaya nga dito ay sinasaad na ituon nila ang kanilang pananalig, pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kinakailangan ay hindi nababago yung pagkakatuon ng pananalig o pananampalataya ng bawat isa. Tinuturing dito sa ating banal na kasulatan kung paano na ang Panginoong Jesucristo ang siyang nagmalasakit, umibig, nagbigay ng kanyang sarili, inako yung ating mga kasalanan, ipinatawad sa atin, at tayo ay binigyan ng buhay na walang hanggan. Nasumpungan natin dito kung paano na ang Panginoong Jesucristo ay binuhay ng Panginoon. At sa pagbuhay ng Panginoon, mula sa Panginoong Jesucristo, tayo ay kasamang binuhay ng ating Panginoong Jesucristo. At yun ay napakahalaga sapagkat yung lahat ng kasulatan, kamay laban sa atin at mga tuntuning salungat sa atin ay inalis laban sa atin at pagkatapos ito ay ipinapo doon sa krus. At yan ay maliwanag dito sa Kapitulo 2, talatang 14, na sabi dito na pinawi ang sulat kamay na laban sa atin dahilan sa ating mga kasalanan. At sinasabi doon sa banal na kasulatan na talagang tayo ay sumalansang sa mga kautusan ng Diyos. At dahil sa pag-ibig at kahabagan ng Panginoon sa atin, pinawi niya ang sulat kamay na yun laban sa atin. At inalis at ipinapo doon sa krus sa Kalbaryo. At ang pangalawa na ating matutunghayan ay yung talatang 15, na dito ay inalisan niya ng sandata ang mga pinuno, ang mga may kapangyarihan. At sinasaad dito na
ang Panginoong Jesucristo nang siya ay ibayubay doon sa krus sa Kalbaryo, ipako, wala siyang damit maliban doon sa kanyang saklot. Hubad, wala siyang sandata sapagkat hindi siya gumamit ng sandata sapagkat ang kanyang mga kamay ay nakapako doon sa krus, ang kanyang mga paa ay nakapako doon sa krus, at siya ay nakabitin sa pagitan ng langit at ng lupa. Pero ang kapangyarihan ng Panginoon ay tunay na makikita natin sapagkat inalisan niya ng sandata ang dyablo. At yung tungkol sa itinutokso sa atin ay ginawa ng Panginoon na alisin upang wala ng kapangyarihan ang dyablo sa atin. Kaya ang mga mananampalataya ay malaya. Sila ay tinubos mula sa kasalanan at sila ay tunay na malaya at sila ay nagtataglay ng kabanalan at katwiran sapagkat yung katwiran ni Kristo ay ipinagkaloob sa atin. At dito nga, masasabi natin, ano ang sandata ng dyablo? Yung pautusan. Ang sabi ng pautusan, tayo ay makasalanan at karapat-dapat sa kamatayan. Pero sabi sa banal na kasulatan, inauna ng Panginoon ang mga bagay na yun. Kaya nga sabi dito ay inalis at ipinako. Kaya wala nang sandata. Wala nang magagamit na sandata ang dyablo. At isa pang sandata na ginagamit ng dyablo ay kamatayan. Ngunit ano ang ginawa ng Panginoon? Siya ay namatay doon sa krus sa Kalbaryo. Kasama tayo namatay. At ang sabi sa talatang 13, at kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan. Yan ay nasa Kapitulo 2, inyong pansinin, ha? At kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan at sa di pagtutuli ng inyong laman ay kanyang binuhay kayong kasama niya. So namatay ang Panginoon. Inilibing siya. At siya ay inilibing sa isang libingan na hiram. Ngunit pagkalipas ng 3 araw, siya ay ibinangon ng Diyos mula sa libingan. Siya ay nabuhay na maguli. Nang mabuhay ang Panginoong Jesucristo, ang sabi dito sa talatang 3, na binuhay kayo kasama niya. Kaya ang Panginoon, 2,000 taon na ang nakalipas, nabuhay siya, nasaksihan ng mga alagad, nakita siya, at nagpahayag siya ng 40 araw sa mga alagad at saka umakyat sa langit. Nakita nila ang Panginoon na umakyat sa langit. At tinutukoy dito na ang Panginoon Jesucristo ay nabuhay na maguli kasama tayo na nanalig sa ating Panginoon Jesucristo. Kaya meron tayong buhay na walang hanggan. Kaya yung sandata ng dyablo na kamatayan, wala nang kamatayan ang mga mananampalataya at hindi na sila mamamatay. Kailanman? Sapagkat, ang sabi dito, kanyang binuhay kayo na kasama niya nang ipinatawad niya sa inyo ang lahat ng mga kasalanan, sabi dito sa talatang 3.
Kaya mga mananampalataya ay hindi na patay. Sila'y buhay at may buhay na walang hanggan. At ito ngayon, ang siya sinasabi ni Pablo sa talatang 3. Yung salitang kung. Ang sabi niya, kung kayo nga'y muling binuhay na kasama ni Kristo. Yung salitang kung na ang ibig sabihin ay naaayon sa kapangyarihan ng Diyos o sumasang-ayon tayo sapagkat ito nakaraang Kapitulo 1 at saka Kapitulo 2, ito ay doctrinal. Ibig sabihin, ito ang katuruan na kinakailangan na nanatili sa buhay ng iglesia at sa buhay ng mga mananampalataya. Hindi dapat pagdudahan, kundi sa pamagitan nito, nais ni Pablo na tumibay ang pananalig ng bawat mananampalataya. Kaya nga sinasabi dito yung salitang it. Tatlong bagay ang ating pag-aaralan the word if, kung. Yun ang una. At yung ikalawa ay the word set. Ituon. Nasa verse 2 ng chapter 3. And then, yung pangatlo ay Christ, our life. Kasi siya ang ating buhay, ang Panginoong Kristo. At kasama tayo na pag ang Panginoon ay nahayag, kasama din tayo sa kaluwalhatian. Appearing with Christ in glory. At yan ay sa pagdating ng Panginoon. Kaya ang sabi niya sa mga mananampalataya, kung naaayon ang ating mga pananampalataya sa Panginoong Kristo or sumasang-ayon o maging gayon ng bawat isa ay kasamang binuhay ni Kristo dahil lang sa kanilang mga kasalanan ay ipinatawad. Maliwanag yan sa talatang 3. Yan ay pagtawag ni Pablo ng atensyon sa mga mananampalataya upang lalo silang tumibay. Sapagkat yung mga sumusunod na mga talata dito sa Kapitulo 3 ay mga practical sa pamumuhay ng isang mananampalataya. At mapag-aaralan natin dito ang mga bagay na lakad tungo sa kabanalan. Sapagkat tayo ay pinatawad sa ating mga kasalanan, dinanal tayo sa pamagitan ng kamatayan ng ating Panginoon sa Kristo at yan din sa pamagitan ng kanyang banal na dugo. Kaya ang bawat mananampalataya ay banal. Ito yung sinabi ni Pablo sa mga taga-Kolosas sa sinabi niya sa talatang 2 ng Kapitulo 1, sa mga banal. Kaya pag tinanong natin, sinabi natin dinanal, ibig sabihin si Kristo nagbigay ng kanyang sarili para sa atin, namatay siya para sa atin, at sa kanyang kamatayan, ipinatawad ang ating mga kasalanan, mga kasamaan, pati yung mga pagsalansang sa kautusan ng ating Panginoong Diyos, at tayo'y kasamang nalibing. Sapagkat ang mga mananampalataya dati ay patay. Bakit patay? Sapagkat sila'y makasalanan. Walang buhay. Padahilan sa ginawa ng Panginoon, sila'y binuhay. Di ba? Nabuhay ang Panginoon sa Kristo.
At nang mabuhay ang mga Panginoon sa Kristo, ang mga mananampalataya na mga hindi lang ng Diyos ay nabuhay kasama ng ating Panginoon sa Kristo. Kasi sabi sa banal na kasulatan, ang lahat ay nagkasala at hindi nakabuo sa kalwalhatian ng Diyos at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, kamatayan ang kahatulan ng Diyos. Ngunit tayo bilang mga mananampalataya, tayo ay dating patay. At makikita natin dito sa banal na kasulatan na tayo ay mga patay. Ngunit, binuhay. Kasi maliwanag yung nasa talatang 7, kapitulo 3. Tingnan nyo ang sabi dito. Ang mga ito rin ang nilakaran ninyo noong una. Nang kayo'y nabubuhay pa sa mga bagay na ito. Nang ibig sabihin, tayo ay patay. Dahilan sa masasama. Kasamahan na taglay natin. Ngunit tayo'y binuhay ng Panginoon. Kaya nasabi ni Pablo, kung kayo nga'y muling binuhay na kasama ni Kristo. Alam niyo, isang kamanghamanghang bagay na makikita natin sa Juan, kapitulo 11, sa talatang 25. Sa talatang 25, ganito ang siyang sinasa sa Juan, kapitulo 11. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. So maliwanag dito, Panginoon sa Kristo ang pagkabuhay at siya ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamamatay, ay mabubuhay. Ang bawat nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakilanman. Kaya natanong ng Panginoon kay Maria, pinaniniwalaan mo ba ito? Kaya kung ating titingnan, ang lahat ng tao ay patay. Ngunit sa pamagitan ng Panginoon sa Kristo, sila ay buhay. Kahit ang bawat nabubuhay at sumasampalataya sa akin, hindi mamamatay magpakilanman. Kaya itong talatang ito ay tumutugon dito sa talatang 1 ng kapitulo 3. Nang sabi, kung kayo nga'y muling binuhay ni Kristo. Sa tanong, tayo ba ay kasamang binuhay ni Kristo? At kung ang sagot natin, yes. Oh. Nadidinig natin ang kanyang tinig. Nadidinig natin ang kanyang sinasabi. Napakahalaga ng kanyang salita. Sapagkat ang kanyang salita ay buhay. Magpagalanman. Kaya sabi ko, kayo ay muling binuhay na kasama ni Kristo, batid na mga mananampalataya na sila'y mayroong buhay na walang hanggan. At kung alam nila na sila ay mayroong buhay na walang hanggan, hindi sila mamamatay kahit na malibing ang ating katawan. Walang kamatayan para sa mga mananampalataya sapagkat sila'y binuhay. At ang buhay ngayon ay buhay na walang hanggan. At yun ay siyang tumutukoy dito. Ngayon, kung ang sagot natin ay yes, tunay, na tayo'y binuhay ng ating Panginoon sa Kristo, ang sabi dito, hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas. Hindi sa mga bagay na nasa lupa. Hanapin. Ito ang
pangako ng Panginoon. Ang Panginoon ay nagsalita kay Pedro sa mga alagad. At ito ang ipinangako ng Panginoon. Sabi niya sa Matthew 19 verse 28. Sinabi ni Jesus sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo na sa pagbabago, sa wikang Ingles ay salitang regeneration. Pagbabago, regeneration. Na lahat ng mga bagay, kapag uupo na ang anak ng Diyos sa kanyang pag-unatiang trono, kayo mga sumunod sa akin ay uupo rin sa 12 trono na naghuhukom sa 12 ligi ni Israel. Dito tinutukoy yung sinasabing regeneration, kapanganakan, pagbabago, binuhay na muli. Kaya sabi niya sa pagbabago, sa regeneration ng lahat ng mga bagay, sapagkat babaguhin ng Panginoon ang lahat ng mga bagay. Kaya naman ang mananampalataya ay binago. Sila'y merong buhay na walang hanggan. Kaya sabi ni Pablo, ang sino man na kay Kristo Jesus ay bago nilalang. Binago. Na ang kanilang puso ay sintigas ng bato. Ngunit pinalitan ng Diyos ng pusong naman. Binago. Naroon yung pagbabago. At ang pagbabago ay regeneration. Mali yung tinatanong ng mga Armenians, kailan ka na born again? Walang tao na makapagsasabi kung kailan siya na born again. Sapagkat ang Diyos ang nagtakda noon. Kaya mali ang itinuturo ng mga Armenians, ng mga ibang iglesia huwad. At mali ang katuruan. Sapagkat sabi sa banal na kasulatan na si Kristo ay mabuhay na maguli kasama tayo. Na nabuhay kasama niya. Sapagkat ipinatawad sa atin ang ating mga kasalanan. At nangyari ang mga bagay nito sa pamagitan ng pangalan ng tunay na ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Na doon ay natalastas natin ang kanyang salita. At nagtiwala tayo, nanalig tayo sa Panginoon. At yun ang sinasabi dito na pagdating ng mga bagay na gagawin ng Panginoon ay babaguhin ang lahat ng mga bagay. Ang iba nito ay mangyayari sa pagdating ng Panginoon. Sapagkat ang lupang ito, ang sanglibutan ito, kasama na ang langit, ay tutupukin ng matinding init at lilikha ng bagong langit at bagong lupa. Ang Panginoon. At yun ay mananatili magpakilanman. Hindi na pwede sabihin na tatagal lamang ng ilang taon mo, wala nang edad, sapagkat ang Diyos ang siyang may gawa ng panahon. Pero pagdating ng ating Panginoon, hindi na ito sinusukat ng araw, hindi ng buwan, o ng taon, o ng siglo. Hindi na. Ito'y walang hanggan. Tulad ng sinasabi ng Panginoon. Kaya sabi niya sa mga mananampalataya mo, kayo mga mag-abag sa inyong puso.
Kayo'y sumampalataya sa Diyos, sumampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. At sabi niya, ako'y paparoon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo. At yun ang kanyang tinutukoy. At kung ako'y pumunta roon at maihanda ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik. At kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo rin ay naroon. Maliit lamang ang ating kaalaman tungkol sa langit. Binabanggit dito na ang langit ay isang lugar na maganda, magkaiba, sapagkat ang langit ay spiritual, ang lupa ay physical. So magkaiba. Pero sa pagdating ng Panginoon, everything ay babaguhin. Magiging spiritual na lahat ng mga bagay na yun. Kaya yun ang dahilan kung bakit ang Panginoon sa Kristo ay umakyat sa langit. At siya'y umupo sa kanang luklukan ng Diyos Ama. Na ito ang siyang sinasabi ni Pablo sa mga mananampalataya. Kung kayo nga'y muling binuhay na kasama ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas. Doon dapat nating ipoon ang ating kaisipan. Puso doon sa itaas, sapagkat doon naroon ang Panginoon na nakupo sa kanan ng Diyos, tulad na sinasabi dito. Sabi niya, hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas na kinaroroonan ni Kristo. Ang ating Panginoong Hesukristo, wala siya rito sa lupa. Siya'y umakyat 2,000 taon na ang nakalipas at siya'y naroon at siya'y nakupo sa kanan luklukan ng Diyos Ama. Nakupo sa kanan ng Diyos. Doon natin ituon. Sapagkat tayo ay pag-aani ni Kristo. Tayo ay pinili, hindi ng salapi, hindi ng pila, hindi ng ginto o anumang bagay na kayamanan ng sanlibutan, kundi tayo pinili sa pamamagitan ng kanyang katawan at ng kanyang dugo. Na tayo'y nilinis. Okay lang na magkaroon tayo ng magandang pamumuhay dito, sapagkat yun naman ang nais ng Panginoon. Sapagkat sa lumang tipan, ang mga mananampalataya ay pinagpala ng Panginoon. Katulad ni Abraham, kahit na siya ay nakatira sa polda, abay, maginhawa at payapa ang kanyang pamumuhay. Tayo ay kahit saan tayo nakatira, ating kung muo pa tayo, may kapayapaan sa ating puso. Pero anuman ang ating estado sa buhay dito, hanapin natin ang mga bagay na nasa itaas na kinaroonan ng ating Panginoon sa Kristo, sapagkat ang sabi niya, siya ay umakyat upang ipaghanda tayo ng isang kalalagyan, isang lugar, na doon ay mananatili tayo magpakailanman na siya ang mangasiwa sa ating mga pangangailangan. Doon ay wala ng gutom. Doon ay wala ng trabaho. Kapayapaan. Kaya, ang sabi ng banal na kasulatan, pag ang lipas ng 6 araw, ang Diyos ay nagpahinga. Ay 7 araw na ito, na ikapito, first day of the week, ng mga mananampalataya, ito'y rest day para sa Panginoon. Hindi dapat nagtatrabaho ang mga mananampalataya. Kasamang namamangahina sa Panginoon. At yun ang siyang
tinutukoy sa banal na kasulatan. Kaya hanapin ang mga bagay na nasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakupo sa kanan ng Diyos. Ang sabi sa Hebreo, Kapitulo 1, talata 2, ang sabi dito, subalit sa mga huling araw na ito, ay nagsalita siya sa atin sa pamagitan ng anak, na kanyang itinalaga ng tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamagitan din niya ay ginawa ang mga sanlibutan. At sabi sa talatang 3 ng Hebreo Kapitulo 1, siya ang kaninginan ng kalwalatian ng Diyos. Dito sa Colosas, binanggit dito ni Pablo na siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Siya ang kapuspusan. Ilang beses binanggit ni Pablo ng Panginoon Kristo ang kapuspusan ng Diyos na hindi nakikita. Pero ang pangatlo na sinabi niya ay siya ang kaninningan ng kalwalatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang likas. At kanyang inaalalayan ang lahat ng mga bagay. So habang ang Panginoon Kristo ay nasa langit, inaalalayan niya ang lahat ng mga bagay na nasa langit at hindi nasa lupa sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan ng kanyang salita. Sapagkat ang Diyos, sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo, nilikha ang langit sa wala. Sabihin, wala. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng langit. Nagkaroon ng langit. Ang kalawatan, walang anumang bagay. Sabi ng Panginoon, magkaroon ng lupa sa pamagitan ng salita. At pinangangasiwaan niya ang lahat ng mga bagay sa pamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita na magawa na niya ang paglilinis ng mga kasalanan. Siya ay naupo sa kanan ng kamahalan sa kaitaasan. Kaya dito itinutukoy na siya ang ulo, the head of the church, or siya ang ulo ng katawan. Pangalawa, yung salitang set, tuon. Sabi sa verse 2, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas. Una, sabi niya, hanapin ang mga bagay na nasa itaas. Pangalawa ngayon ay ituon ang ating kaisipan sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Bakit kinakailangan ituon natin ang ating pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas? Sapagkat ang ating Panginoon ay naroon sa langit. Siya ang ating Panginoon. Siya ang ating ulo. Tayo ay miyembro ng kanyang katawan. Tayo ang church. At hindi lamang yun, kundi naroon sa langit yung kanyang ipinangako. Sa Old Testament, para maunawaan ng mga tao ang tungkol sa kaharian ng Diyos, gumamit ang Diyos ng symbolic na bagay. Sabi niya kay Moises ay iligtas ang kanyang bayan mula sa pagkakaalipin sa Ehipto at sila'y tumungo sa pangakong lupa. Yung pangakong lupang yun, yun din ang ginamit ng Panginoon kay Abraham. Sapagkat si Abraham ay isang mananamba ng Diyos-Diyosan. Sapagkat ang bayan, ang lungsod ng Ur, lahat ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Pero mula roon, tinawag siya si Abraham. At sabi niya, umalis ka rin.
at ikaw ay pumunta sa pangakong lupa. At yun ay ang Kanaan. Ang nakikita natin sa banal na kasulatan, ang Kanaan ay symbolic. Ang binabanggit ng Panginoon ay yung langit. Sa atin, yun ang ating mana. Langit. Dito ay tinutukoy, doon natin ituon ang ating kaisipan. Sabi sa verse 2, ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, sapagkat ang lugar doon ay walang hanggan. Dito lahat ng sakit ng katawan, mararamdaman niya. Lahat ng pagkahina, nauubos yung lakas natin. Magtrabaho kayo ng 8 oras. Yung mabigat, ha? Kaya yung mga farmers, magsasaka. Yan yung pagdating ng gabi, hindi mo magising. Dahil pagod na pagod sa pag-aaral. Kahit sa paghasik. Di, yung magtanim, meron tayong kanta sa Pilipino, ang magtanim ay masaya, di ba? O ayun, sabi nila, ang magtanim ay hindi biro. Pero ilang pita ng bukid ang iyong tatamnan. Abay, masakit sa baewang yun. Kaya minsan hindi mo naman ituloy yung katawan mo sa sakit. At iyan ang mga bagay na sa langit hindi nagagawin. Doon, ituon. Sapagkat kapiling natin ang Panginoon. Siya ang bukal ng lahat ng ating mga pangangailangan. Alam niyo sa langit, puspos ng kaluwalhatian ng Diyos. Maging sa lupa. Sa lupa ay puspos ng kaluwalhatian ng Diyos. Kaya lang dahil nasa kasalanan, hindi natin makita. Pero kung tayo nananalig, ang lupa ay puspos ng kaluwalhatian ng Diyos. Sapagkat ang mga halaman ay tumutubo. And doon yung kapangyarihan ng Diyos. Kung ihahambing natin ang lupa sa Mars, hanggang ngayon, wala silang makitang tanim sa Mars. Kundi sa lupa, sapagkat ang lupa ay puspos ng kaluwalhatian ng Diyos. At yung mga kulay ng mga bulaklak, kapahayagan ng kapuspusan ng Diyos. Yung mga pananim na tumutubo at yung mga halaman na nagiging bahagi ng ating pagkain. Ang mga hayop, ang kulay, pagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos. Kaya lang ang mga taong makasalanan, hindi nila nakikita ang mga bagay na yun, kaya sinisira nila. Pero yung sirain yung coral sa West Philippine Sea. Doon nakatira yung mga isda na kailangan natin sa araw-araw. Pag nasira ang mga bagay na yun, tapos, walang kakainin. Tulad na sinasabi sa banal na kasulatan, magiging maliit na lang ang pagkain. Sapagkat doon sa langit, kung doon natin hahanapin ang lahat ng mga bagay, wala nang kamatayan doon, tulad na sinasabi sa banal na kasulatan. Wala nang sakit, wala nang kadiliman sapagkat ang Diyos ang ating liwanag. Yun ang kaharian ng Diyos. Yun ang magiging permanente nating tahanan na kahit na baguhin ng Panginoon sa regeneration na darating ay langit at lupa
ay magiging bago. Sabi, it will be an everlasting place. At yun ang kagandahan sa sinasabi natin. Ang lugar na ipinangako sa atin ng Panginoon, doon tayo ipinanganak ng Diyos sa Espiritu. At mamanahin natin ang lugar na yun. Imposible kasi na ipinanganak ka sa Espiritu, walang lugar. Pero ang sabi sa banal na kasulatan at ito'y nililinaw, pag ang isang tao ay pinanganak siya sa isang lugar. At yun ay ang kaharian ng Diyos. Yun ang mamanahin. Kahit ang pupunta sa langit, hindi yung gumagawa ng mabuti. Hindi yung naglilimos. Hindi yung gumagawa ng kabutihan sa kapwa. Hindi yung naaawa sa kapwa. Kundi ang mga ipinanganak sa Espiritu ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, ang ipinanganak sa laman ay laman. Pero ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Sila ang mga tagpagmana ng kaharian ng Diyos. At ang bawat mananampalataya ay ipinanganak sa Espiritu. They are born in the Spirit. Ang mga bagay dito sa lupa ay pansamantala. At yan ang sabi dito sa talatang 2. Ang sabi dito, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Bakit? Kami nagpatayo ng bahay. After 20 years, wala na. Bakit? Kita namin kinakain ng alay, yung aming bubungan. Ay, nung ako'y nasa state, tawag yung aking anak. Dad, wala na yung bubong natin kapiraso. Bakit? Kinain ng alay. Pinakita sa akin. Kaya nung aking umuwi, wow, tinutugtog. Doon ang galing sa kapitbahay yung alay, tumawid ng bakuran, nakikapitbahay pa sa amin, at kinain yung aming lugar. Kaya nung sirain namin yung aming bahay at magtayo ng bago, ako, puro anay, mga nagtatago. Pansamantala dito sa lupa. Iyon ang sinasabi dito. Sabi dito, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Kaya pansamantala lang yun. Ang tagal lamang ang itinatagal lamang ng building ay 50 years. Ewan ko kung gaano katotoo na after 50 years, ang mga dito nakita natin yung mga lumang bahay sa recto, wala na, sinira na, nagpatayo na ng bago, gano'n, nabubulok na. Yung mga building sa ibang bansa, halimbawa sa Singapore, after 50 years, wala na. Sisirain na. Gano'n na ginagawa. Kahit sa bansa, after 50 years. Yung mga kaso na, iniiwan na, abandon na nga Ayaw ng tirahan. Kasi marupok na. Hindi na pwedeng tirhan. Kaya sabi ng Panginoon dito, ituon natin ang ating pag-iisip doon sa langit. Kung sa ating buhay, ang buhay natin dito ay maiksi lang Maiksi ang buhay ng ating katawan. Yung katawan lang natin, maiksi. Pero yung mga mananampalataya, mahaba.
everlasting, eternal life ang buhay niya. Papagmasdan niyo ba sa kanilang kasulatan? Nang sino man na kay Kristo Jesus ay bagong nilalang. Sila ay bagong nilalang. Yung buhay nila, walang kamatayan. Hindi na mamamatay. Ang maiksi, yung ating katawan. Ito, maiksi. Baka iba sa atin, hindi mo na parating ng 100. Ganun maiksi. Pero yung mismo tayo ay espiritu, pinanganak sa espiritu ng Panginoon, walang ano yun. Walang limit. Eternal life ang ibinigay sa atin ng Panginoon. Kaya nais natin makita, ang mga bagay na ito, sapagkat ito ang nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin, yung buhay na walang hanggan. Dito sa talatang 4, o bago 3 muna, sapagkat kayo'y namatay na. Yun. Kung sabihin, tayo'y patay. Kasama tayong nalibing, sabi dito. At yung buhay natin ay natatago kasama ni Kristo sa Diyos. At tayo patay na. Kaya nga sabi ni Pablo, ako'y kasamang napako ni Kristo. Hindi na ako ang nabubuhay. Pagmasdan niya sinabi na, hindi na ako ang siyang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang kinabubuhay ko sa anak ng Diyos na siyang umibig at nagbigay ng kanyang sarili para sa akin. Kaya dito mga minamahal ay ipinapahayag sa atin na kapag si Kristo na inyong buhay ay mahayag nga rin kayo kasama niya sa kaluwalhatian. Sa mga mananampalataya ay may buhay na walang hanggan. At tayo'y naghihintay. At kung sakaling hindi pa natin masasaksihan ang pagdating ng Panginoon, pag namatay yung ating katawan, yung ating kaluluwa ay doon na sa langit. Nasasaksihan natin ang kaluwalhatian ng Panginoon. Pero huwag kayong mag-aalala sapagkat babalikan nyo inyong katawan. Sabi ng Panginoon, yung katawan yan, may kabulukan, yung pumuputi ang inyong buhok, yung lumalabo ang inyong mata, yung nalalagasan kayo ng ngipin, babalikan nyo yan. Pero isang maluwalhating katawan na hindi na mamamatay kailanman, sasanib, babaguhin ng Panginoon. Kaya nga ito ang mga bagay na tinutukoy hanggang dito sa talatang 4. Kapag si Kristo na inyong buhay ay nahayag, ay mahayag nga rin kayo kasama niya sa kaluwalhatian. Oh, it's a glorious, it's a wonderful na masaksihan natin. Sa ngayon, sabi ni Pablo, parang nahaharap tayo sa salamin na naunawaan natin ang kaluwalhatian ng Panginoon, pero hindi lubusan nakikita natin. At yun ay magiging bukas sa bawat mananampalataya. Yan ang naging karanasan ni Pedro
ng ang Panginoong Jesucristo ay magbagong anyo sa bundok. Nakita niya ang kanilingan at kaluwalhatian ng Panginoong Jesucristo. Yun din ang nakita ni Pablo. Kahit nasabi niya na si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. At masabi niya 2 beses, si Kristo ang kapuspusan ng Diyos na hindi nakikita. At sa Hebreo, siya ang kanilingan ng kaluwalhatian ng Panginoong Jesucristo. Ituon natin ang ating kaisipan sa itaas. Doon naroon ang ating Panginoong Jesucristo na nagbigay ng kanyang sarili para sa atin upang tayo karoon ng buhay na walang hanggan. Amen. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita at tuloy mo itong pagpalain sa bawat puso sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.